Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Swordman Hua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Dahil sa mga nakita ni Yunha, naisip niya na siya ata ang may kasalanan kung bakit naging Attack on Titan si Dom. Sumapit na ang uwian at magkasama sila Dom at Yunha na naglalakad. Di pa ako nakakakita ng katulad mo sa buong buhay ko, di mo ba kayang maging normal salita ni Yunha? Pagod na pagod ako dahil sa dami ng ginawa ko sa school. Habang naglalakad ang dalawa, bigla na lang tumunog ang tiyan ni Dom. Gusto mong kumain? Sagot ko na reward ko sa'yo dahil sinubukan mong maging mabuting estudyante ngayong araw. Dahil sa sinabi ni Yunha, natigilan si Dom at iba na ang tumakbo sa isip niya. Inakala ni Dom na niyaya siya ni Yunha, kumain sila sa labas at mag-date sila. Bigla naman nagsalita si Yunha. Bakit nakatayo ka lang dyan, ayaw mo ba? Sorry, lagi akong natutulala. Ano pala ang kakainin natin? Habang naglalakad si Dom papunta kay Yunha, bigla na lang may nakabanggaan si Dom. Nanghingi naman agad si Dom ng tawad pero mukhang di tinanggap ng ungas. Bigla na lang sumigaw ang nakabanggaan ni Dom at napalingon naman ang ating bida sa ungas. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, anong gagawin mo kung nadumihan ang uniforme ko? Paano ko yun naging problema? Salita ni Dom. Hoy, wag na wag mong susubukan na bumugbog ng kung sino uli pag ikaw talaga di na kita kakausapin kahit kailan. Salita ni Yunha. Sorry, babayaran na lang namin para sa dry cleaning. Magkano ba? Di pwedeng dry cleaning lang, sa tingin ko kakailanganin ko na ng bagong uniforme. Sabihin na nating 300 won, sabay ngisi ng ungas. Talaga, pakibigay yung account number mo, isesend ko na sayo ngayon. Si Dom naman ay biglang tumalikod at may kinuha sa bag. Bigla na lang nagsalita si Dom ng teka. At napalingon naman si Yunha sa kanya. Mas gugustuhin niyo ba to kaysa sa pera? Limited edition to. Ano yan? Pagtatanong ng mga ungas. Muntik ko nang ang hindi makuha to dun sa wrapper kahapon eh. Bigla na lang nagliliwanag ang hawak ni Dom na box. Nagtataka naman ang mga ungas. Ito ay pares ng super rare Jordan V1 series. Na mismong si MJ ang nagsuot at tsaka pang lalaki yung size. Sa tingin nyo, di ba mas gugustuhin nyo to kaysa sa pera? Salita ni Dom. Habang ang isang ungas naman napaluwa ang mata dahil sa labis na ganda ng sapatos. Hindi to peke, di ba? Mukhang totoo naman based dun sa lokasyon nung 4-back stitching at yung kalidad nung Jumpman logo. Ano namang sobrang ganda sa sapatos, di ko talaga naiintindihan ang mga lalaki. Wow, astig, kikita tayo dito pag binenta natin to online. O sige, kukunin na namin to. Haha, salamat sa sapatos pre, mag-ingat ka na sa susunod, hahaha. Wow, ang galing, dapat ganun ka na lang lagi pag may problema. Okay. Oo naman, gagraduate ako ng high school nang walang problema. Di na kailangang madumihan pa kamay ko, hihihi. Mabuti ibibili kita ng kahit anong gusto mong pagkain ngayong araw. Ano ba gusto mo? Kung manok na lang, magmanok tayo. Sige. Nagbigay pala ng mensahe si Dom sa mga alagad niya para bawiin ang binigay na sapatos sa mga ungas. Hoy, dapat bumanggo pa tayo ng mga duwag na katulad niya. Ang galing ngayong araw, haha. Subukan uli natin sa susunod, hahaha. Habang naglalakad ang mga ungas, may biglang hamarang sa kanila. Sino kayo? Pagtatanong ng mga ungas. Ibigay nyo na lang yung sapatos para matapos tayo ng walang pagdanak ng dugo. Nang marinig ng mga ungas ang salita ng isa sa mga gangster, bigla na lang sila nagtaka. Pinakita naman ng mga ungas na nakabitin pati warik sa puno. Labis ang iyak ng mga ungas dahil sa naranasan nila. Sinira ko na yung pangako ko kay Yuna dati pa dahil sa mga pinag-utos ko. Bigla na lang nakaramdam ng inis si Dom dahil pakiramdam niya binigo niya si Yuna. Aksidente naman nadaanan ni Dom si Minu at si Jay.
Nagtaka naman ang dalawa. Di ba si Dom yun san siya papunta salita ni Minu? Nagpreno naman ng malakas si Dom para makahinto siya. Tumingin naman si Dom sa may unahan. Napansin naman ng mga tao na nasa unahan si Dom. Dom, tawag ni Yuna. Pare ang tanda ng itsura niya. Siya ba yun salita ng mga ongas? Aso ikaw pala yun, gusto kong makipagkita simula nung sa cafe dati salita ni Vinny. Ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo sa mga babaeng ito? Ano sa tingin mo gago, hinihintay ka namin? Di pwedeng patalsikin mo yung ngipin ng isang lalaki tapos di mo pagbabayaran. Hindi mo ba ako pinapansin? Ang gusto ko lang naman ay ang ngipin sa harap salita ng ongas. Pinulot naman ni Dom ang isang lighter sa lupa. At bigla niya ito hinawakan ng mahigpit. Oy bobo, yumuyuko ka na sakin ngayon. Di pa tapos sa pagseselita ang ongas, bigla na lang sinugod ni Dom para suntukin. Sa pole sa mukha, ang ongas mukhang nalagasan na naman ito ng ngipin sa may harapan. Habang si Dom naman ay nanatiling kalmado lang. Huwag niyo nang isipin na tumakbo na parang duwag. Ano, sino ka sa tingin mo, bata? Sinusubukan niya ba talagang mabagbog? Bigla naman hamarang si Yuna. Teka, di kami ang nagsimula ng gulo nato, kayo ang nauna, kaya tapusin na lang natin dito at kalimutan na. Yuna, hindi ito mukhang pwedeng kalimutan na lang. Kaya dalhin mo si Mia at umalis, salita ni Dom. Huwag ka nang magpakul sa harap ng jowa mo, baka mapatay kan amin. Sumugod na si Dom. Manahimik ka na lang at halika na, mga ongas. Sa pole sa mukha ang isa. Gumanti din ito ng sapak. Di naman nasaktan si Dom sa sapak ng kalaban niya. Gumanti agad si Dom ng isang sapak. Lumingon naman siya sa iba pa niyang kalaban. Tarantado kasalita ng kalaban ni Dom. Pinakita naman yung lighter na hawak ni Dom sa kanyang kamao. Ginawa niya itong kutsilyo, sinaksak niya sa mukha ang kalaban niya. Napasigaw na lang sa sakit ang kalaban niya. Hoy, hawakan niyo sa likod. Anong ginagawa niyo, mga bobo, at takihin nating lahat? Anong gagawin ko, salita ni Yunha? Bigla na lang lumapit si Mia kay Yunha. Yunha, tawagan natin ang mga pulis. Hindi pwede. Bakit, baka lalong lumala yung sitwasyon? Pag tumawag tayo sa pulis, pati si Dom madadamay. At pag nalaman ng school, baka maging imposible na makapasok pa sa school si Dom. Di anong gagawin natin, salita ni Mia? Habang si Yunha naman nag-iisip kung ano ba ang tamang gagawin. May bigla na lang naglagay ng jacket kay Yunha. Habang si Mia naman ay nagulat. Pinakita naman ang bag na nasa lupa na. Inalis na ni Yunha ang nakatakip na jacket sa may mukha niya para makita kung sino ang gumawa. Pinakita naman si Minu. Sinundan ko siya, mukhang nasali na naman siya sa isang gulo. Napalingon naman si Dom ng saglit. Bumalik na din si Dom sa pagsapak sa kalaban. Ikaw, salita ni Dom. Bakit ka natatalo ng mga gagongta? Di pa tapos sa pagsasalita si Minu, bigla na lang siya sinapak ng isa sa mga ongas. Napapunas naman si Minu sa kanyang mukha. Napalingon si Minu dahil may tumawag sa kanya. Kamusta, Minu? Hindi ko inakalang pupunta ka rin, sa tingin ko kaibigan mo ang mga talunang ito. Kumusta yang binti mo? Ano, akala ko na nahimik ka na, Vinny, tarantado ka talaga. Pinakita naman si Dom na tuloy lang sa paglaban sa mga ongas. Ako na ang bahala sa pulang buhok mag-isa, kaya wag mo siyang hawakan. Nagkatitigan si Vinny at Dom sa isa't isa na parang mga manok na handa na magsalpukan. Nagulat naman sila Yunha at Mia dahil bigla sumulpot sa tabi nila si Jay. Paano mo nalaman tungkol dito, pagtatanong ni Yunha. Nakita ko si Dom na nakikipagkarera sa kanyang bisikleta, kaya hinabol namin ni Minu. Tumingin naman ang ating bida sa mga nagsasapakan, kita niya mismo si Dom at Minu na nakikipag-away. Dahil sa mga nakita ng ating bida, tinanggal na niya ang kanyang bag at inilapag ito sa lupa.
At humakbang na siya para upakan ang mga natitirang ongas. Bantayan mo yung bisikleta namin, salita ng ating bida sabay hubad ng jacket. Pinakita naman ang mga grupo ni Kim na nakatago sa may gilid habang kumukuha ito ng video. Nire-record pala ng mga ongas ang nangyayaring away sa pagitan nila Dom at Vinny. Pinakita naman ng ating bida na gumamit ng left straight sa kalaban at nasapul naman ito sa mukha. Nakatayo naman ang ating bida na nag-aantay ng next na kalaban. Pinakita din si Mino na nakatayo at nakatingin sa mga kalaban. Magaling naman pala yung lampang student president na yon eh. Nagtatawanan naman ang grupo ni Kim, mukhang aliw na aliw sila sa mga napapanood nila. Pinakita naman si Vinny nakatayo at nakatitig kay Dom. Nakatayo din si Dom at nakatingin lang kay Vinny. Parang mga manok na nag-aantayan kung sino ang maunang lumusab. Di na nakapagpigil si Dom at lumusab na ito papunta sa nakatayo na si Vinny. Napansin naman ni Vinny ang pagsugod ni Dom sa kanya. Bago pa makalapit si Dom kay Vinny, hinagis na ni Vinny ang kanyang suot na damit sa paloseb na si Dom. Natak pa naman ang mukha ni Dom dahil dun wala siyang nakita. At si Vinny naman di na siya nagpaligoy-ligoy, agad na pinagsasapak si Dom sa mukha. Hindi huminto si Vinny sa pagsapak sa mukha ni Dom hanggang sa umabot na si Dom sa may pader. Maririnig din ang malakas na tunog dulot ng pagsuntok ni Vinny. Napalingon naman ang ating mga bida at nakita nila na nakaupo na si Dom habang si Vinny nakatayo sa harap nito. Nagtawanan naman ang mga alagad ni Vinny sa nakita nila. Ang lakas makapagyabang, tapos matutumble lang pala siya na parabang isang piraso ng bricks matapos makakuha ng ilang suntok kay Vinny. Habang si Vinny naman napangisi at nakatingin sa nakatamba na si Dom. Bigla na lang hinawakan ni Vinny ang kanyang damit at kinuha ito at naglakad palayo. Ang pangit naman ang katapusan ng laban natin. Habang palayo na si Vinny, meron siyang narinig na nagsalita. Sinong nagsabing tapos na? Pinakita naman ang duguan na mukha ni Dom at nakatawa ito. Napahinto naman si Vinny at lumingon ito kay Dom. Isa sa atin ay kailangang mamatay para matapos ito, pagbabanta ni Dom. Tinapak naman ni Dom ang kanyang kamay sa bandang bulsa para maalis ang dugo na nasa kamay niya. Lumapit naman si Vinny kay Dom at nagsabi, ganun ba? Sabay akmang susuntok kay Dom at nagsasabi, edi ikaw na lang ang papatayin ko. Bago pa tumama ang suntok ni Vinny kay Dom, bigla na lang hinawakan ni Dom ang kwelyo ni Vinny. At sabay hay nila ito para bigyan si Vinny ng malakas na headbutt sa mukha. Napa-atras si Vinny dahil sa headbutt na ginawa ni Dom. Nag-follow up naman si Dom ng isang suntok sa pole na naman si Vinny sa mukha. At bumagsak ito sa lupa. Habang bagsak si Vinny sa lupa, nag-follow up ulit si Dom ng suntok sa pagmamuka ni Vinny. Si Dom naman ang nagpaula ng malakas na suntok kay Vinny. Rinig na rinig naman ang mga malakas na suntok na tumatama sa pagmamuka ni Vinny. Habang nakahiga si Vinny, nimulat niya ang kanyang mata para makita si Dom. Pinakita naman si Dom na akma susuntok ulit. Bigla naman lumapit si Yunha kay Dom at niyakap ito para awatin. Tama na Dom. Tama na please, sabi mo hindi ka na makikipag-away, tigilan mo na. Napahinto naman si Dom dahil sa mga narinig niya kay Yunha. At inangat na niya ang kanyang kamay na may dugo pa. Napalingon naman ang iba dahil sa malakas na sigaw ni Yunha. Sandali lang Vinny. Napatingin naman si Dom sa harapan dahil sa lalaki nakatayo sa unahan. Pinakita naman ang lalaki na may hawak na baseball bat at nagsasabing, tama na yan. Tapusin na natin ito bago pa lumala at akma. Papaluan si Dom ng baseball bat. Si Dom naman ay nakatingin lang sa lalaki na hahampas sa kanya. Bago pa tuluyan mahampas si Dom ng baseball bat, may biglang dumating at nailawan sila nito. Napalingon naman si Dom sa mga dumating dahil narinig niya may tumatahol.
Pinakita naman ang mga tauhan ni Dom at dala din nila ang aso ni Dom. Gumagala kayo ng gabi ladies, salita ni Kalbo. Mukhang ang saya nyo, pwede bang sumali? Nagtaka naman ang mga ongas dahil sa pagdating ng mga gangster. Sino naman yung mga lalaking yun? Gago, takbo na salita ng isang ongas. Lagot tayo, lumayas na lang tayo dito. Pinakita naman ang isa sa mga may hawak ng baseball bat at parang nainis ito. Tinignan niya si Vinny na bagsak sa lupa at inalalayan ito para sumibat na din na bahag na ata ang mga buntot ng mga ungas, di pala nila kaya makipagsabayan sa mga tunay na gangster. Pinakita naman si Dom at Yunha na magkatabi. Salamat Lord, natapos na din salita ni Yunha. Hulihin niyo yung mga gagong yun, salita ni Kalbo. Pabayaan niyo na sila, lalalang ito kapag nakisali pa kayo. Nagtaka naman si Kalbo dahil pinigilan siya ni Dom. Okay ka lang ba, salita ni Mino kay Jay? Oo, tugon naman ng ating bida. Pinakita naman ang mga ungas na nagre-record ng mga pangyayari at tuwang-tuwa ang mga ito. Aw, sayang, hanggang dun lang natapos, hihihi. Sir, saang paaralan napasok yung mga yun, pupuntahan namin sila, salita ni Kalbo. Okay lang, tapusin na natin ito dito bago pa lumala, salita ni Dom. Pero hindi ba dapat sugurin namin yung mga gagong yun para hindi na nila ulitin pa? Relax lang, kapag nakisali pa kayo hindi ko na may pagpapatuloy ang pag-aaral ko. Pinakita naman si Jordan na lumapit sa kanyang amo at dinilaan ito. Siguraduhin niyong hindi ito maririnig ng tatay ko. Pinakita naman sila Yunha at Mia. Yunha, sino ba talaga si Dom, tanong ni Mia. Ikaw na ang umalam niyan, salita ni Yunha. Anong gagawin namin dito sa dalawang salita ng isa sa mga gangster na bitbit sina Minu at Jay? Kaibigan ko sila galing school kaya pakawalan mo na sila. Nang hingi naman agad ng sorry ang lalaki nung nalaman niya na kaibigan pala ng kanyang young master ang dalawa. Hoy, ay Dom pala, sino tong mga manong na nakaitim, mafia boss ka ba ha? Pagtatanong ni Minu. Nagtatrabaho sila para sa tatay ko. Ibig sabihin parang. Hindi na natapos ang sasabihin ni Minu, lumipat na agad ang pahina kay Jay na lumingon sa likuran. Tinignan niya ang kanyang bike kung nasa ayos ito or baka ninakaw. Nung nalaman niya na ayos lang, napabuntong hininga na lang ang ating bida. Sumapit na ang umaga at papasok na sila sa school. Pinakita naman ang mga student na nagulat sa mga pagmamuka ng tatlo at pinagbubulungan kung sila ba yung nasa viral na video. Tayo ba yung pinag-uusapan nila, salita naman ni Minu. Yata, tugon ng ating bida. Ano naman ang nangyari sa bike ninyo, tanong ni Dom. Naulanan kahapon kaya kinailangan kong tanggalin. Pinakita naman ang mga parts ng bike ni Minu na nakasampay. Papasok na sa classroom sina Jay at Dom at binuksan na ni Dom ang pinto para makapasok na sila sa loob. Pinakita naman ang mga nasa loob na student na nakatingin sa kanila at tahimik lang. Anong nangyari, pagtataka naman ni Dom. Pinakita naman sila Yunha at Mia. Jay, tawag naman ni Mia na nag-aalala. Nakita niyo ba yung mga viral video ninyo, tanong ni Yunha. Anong video, sex tape ba, tanong ni Dom. Habang nakaharap ang dalawa, sumulpot naman ang kanilang guro sa may likuran nila. Sumama kayo sa akin sa principal office. Napatingin naman ang dalawa sa likod. Pinakita na nasa principal office na ang ating mga bida para magpaliwanag tungkol sa viral na video. Pinakita naman ng isang guro na hawak ang cellphone at pinakita ang nag-viral na video at nagtanong. Kayo ito, hindi ba? Ang nakalagay sa title ng viral na video ay, isa na namang karaniwan na away ng Gun High vs Sunny High. Sinubukan mo ba na i-advertise ang ating paaralan bilang isa sa mga magulo at sa pamamagitan ng pag-away sa ibang paaralan at pag-post nito sa internet, salita ng isang guro na galit? Tignan nyo yung mga mukha nyo, sa tingin nyo makakapasok pa kayo ng college ng ganito, salita ng guro.
Hindi na ba kayo naawa sa ibang estudyante pinapakitaan yung ganito ang eskwelahan natin? Sinong nag-post nung video, tanong ni Dom?